magti-trade ka kasi ng pics. Ganun ba yun? Oo, Okay. yan. Basta yung tumutugod na, ganun tunog ang mga notifications. Hello po mga kausapang L. It's me again, former Judge Jing Uyenko Nolasco. At welcome po to another episode of Usapang L, where we talk about the love, life, and law. Ngayon Yes. po, another post-Valentine's Day episode. Kasi yung topic natin, nalilinya tayo sa mga tungkol sa mga pag-ibig na hindi maganda yung, hindi nga pag-ibig, romansa, ganyan, or mga love stories na medyo negative, nagiging horror stories. Pero mamaya po natin yung tatalakayin. So, as I mentioned, it's me again, former Judge Jing Uyenko Nolasco. At syempre po, hindi po pwedeng mawala ang nag-iisang abogado ng bayan. Ang dami ko na ang paboritong bar reviewer, MCLE lecturer, law professor, na si Attorney Al Jumrani. Yes, Hello, thank you, Attorney Judge Al. G. Ang nag-iisa at walang katulad na si Judge G. Uyenko Nolasco. Thank you. Ayan. So, hello po mga kausapang L. Welcome po to another episode of Usapang L. And like, tulad sinabi ni Judge Jing, ito ay isa pang post-Valentine's Day episode. Ano kaya yung post-post? Post, hanggang 2 post lang, no? Kasi next week, March na kasi. Okay, so, because it's still, post-Valentine's Day, or in fact, February na dito kinitake, ngayong buwan na ito marami ang masaya. Yeah. Maraming sumaya noong February 13, 14, and 15. 13 para sa legal, 14 para sa legal, sa 15 naman is future prospect. Ganyan. Ganun ba yun? May mga iba-iba palang nun. Sabi nila eh. Pero meron din namang mga nagulat, no? Alay mo yun, you are celebrating February as Love Month. And yet, meron ding mga, actually hindi lang ito tuwing February. No? Marami rin ang mga naka-experience dito in other months of the year, in other times. Ito yung nagugulat sila na empty na ang bank account nila kasabay ng pag-ghost sa kanila. So, present na bawan, Valentine's, tapos nag-ghost sila. Nag-ghost sila. Hindi bali kung yun lang. Ghost lang, yung hindi na nila makontak, di ba? Oo. Ang nangyari? Ang nangyari, pati bank account nila wala na ring laman. Ay, patay tayo. Hindi lang bank account, minsan yung wallet nila, like Gcash or Maya, di ba? Patay tayo. Oo, di ba? Supposedly, di ba, memorable ang February. Oo, yung parang pinaasa ka lang, tapos wala. Yun na nga eh. Tapos ang masama niyan, yun na nga, yung kahuli-huli mong pera, tapos how do you bounce back from that? Correct. Di bali kung pinaasa ka lang, tapos nag-ghost ka eh. Pero yung meron pang nakuha sa'yo, ayun ang mas masakit. At yan po, mga kausapang L, ang pag-uusapan natin today, no? Attorney Al, yung tungkol naman sa romance scam. Now, ayon po sa isang online article na lumabas noon lang February 4, 2026, sa Philippine Information Agency, ang pamagat noon, Attorney Al at mga kausapang L, victims recover over 20 million in 2025 lost to AI-powered love scams. So, ayan ang mas matindi. So, hindi lang basta romance scams, AI-powered or artificial intelligence-powered love scams ito, no? Ito po ay patungkol sa latest data mula sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC at PNP Anti-Crime Cybercrime Group ngayon 2026 na tumataas daw ang bilang ng mga biktima sa mga dating apps. Yung itong mga romance scams na to. Noong 2025 pa lang po, mga kausapang L, 20.1 million pesos at 1.2 million pesos noong January 2026. Grabe. No? Yung Ang January na-recover, pa lang, no? January pa lang. At least ito na-recover. No? Ang mga na-recover mula sa mga nag-report agad, pero bilyon pa rin ang nawala sa iba nating mga kababayan. Oo nga. So, mahalaga yung maagang It's a nagre-report. cause for concern, no? Oh, yeah. Oo. Kasi nga, malaki amount ito. Oo. And napupunta lang doon sa mga scammers. Yeah. Yung Oo. mga pera na yan, malamang itinabihan for the family, for, of course, for self-development, saka baka nga, pambayad din sa mga utang. So now, because of this scam, nagdi-default na itong mga nabiktima ng ng romance scam. Oo, na AI-powered generated na. So, ibig sabihin doon sa scam na yon, ang kausap mo, AI. Parang meron
na siyang parang kumbaga na-profile ka, siguro na. nahanap yung number mo, yung profile mo through your social media or internet activities. Ayan. So, Tapos, kasi you put so much information on the internet, so bigla kang kinontak, kinausap ka, like, hey, how are you? Ganyan. So, nag-engage, pero actually hindi pala tao. Oo, kaya nga, ano na siya, technology-driven na, AI-driven na. Kaya nga, no? Dati, ang concern lang ng marami is catfishing. Which is, yung mukha niya is not really the true face. Ayan. So, yun yung isang klase. Halimbawa, naka-makeup. Dahil magaling mag-makeup yung isang babae, tapos akala mo maganda siya because of the makeup. Yeah, correct. Pagtanggal, iba pala. Yun, catfish daw yun. Catfish yun. Baka nabiktima ka ng filter. Yan. Nabiktima ka ng mga filter. So, isa ganyan. So, yan din usually mga concern ng mga into dating apps na, hala siya kaya ito? Paano kung magkita kami? May baka the opposite, ganyan. Kaya daw dalhin daw unang date daw sa swimming pool. Bakit sa swimming pool daw? Kung swimming, kasi para tanggal yung makeup. Makita Para mo agad. pag-ahon na ganyan, diba? Kaso may waterproof makeup na. So, correct. So, yun. Tapos meron pwedeng isa pang klase ng catfish, which is yung pagnanakaw ng mga pictures ng iba. Yes. Diba? Kaya pag nag-post ka, they could be prone to catfishing. They could be prone to theft, no? Itong mga pictures na ito. Pero ngayon, level up na ang mga manluloko. Hindi lang yung mga pictures mo ang kinukuha nila, kundi pati na rin yung pera. At marami ng mga nabibiktima dito ng mga professionals at mga retirees. Yun, attorney. Ano yung masakit? Kasi nga dati, nung nauso tong catfish, nagnanakaw ng pictures ng iba, di ba para nagkaroon ng advisory yung mga dating apps na makipag-video call agad. Kasi yun daw yung pang-check mo kung talaga siya yung kausap mo. Yeah, correct. So, doon makikita mo agad kung talaga bang siya yun. Ang kaso ngayon, iba na. AI na. So, ayan na. Actually, rin, sa mga catfishing na yan, yung mga ganyan video call na, pwede na rin i-AI yun. Yun na nga. Kaya nga nag-level up na raw. Na hindi na siya parang, hindi na foolproof method na pinag-video call kayo, totoong tao palang kausap mo. At sabi pa nga ng iba, paggalawin mo raw. Kasi pagka, halimbawa, nasa isang lang. Ligtas mo ka ng kamay. Mga gano'n. Kaya sa environment, sa mga moving environment, kaya ba, nagdadrive, mga gano'n daw. Pero hindi na rin. Kaya na rin. So, sabi nga, kapag ang kachat mo, no, kahit gaano pa siya ka-sweet o ka-perfect, mga kausapang humingi, ang pinakamatindi doon, pag nakuha na yung loob mo, kahit kampante ka na kasi nga nakita mo, gumagalaw, nag-ibang environment, ganyan, nakuha na yung loob mo, pero ano yung medyo red flag ka na agad, mga kausapang pag ito ang nangyari, no? Nakuha na yung loob mo, tapos nanghingi ng pera. Yun. Ayun na. Pag nanghingi ng pera yan na po yung red flag na baka malamang-lamang, no? Correct. Scam na po talaga yan. Yun. Pero Judge, paano kung nag-meet naman sila in person, safe na ba yun kahit na humingi ng pera sa'yo? Ayun, hindi pa rin. Hindi pa rin na kahit na sabi mo, akala nyo kasi, hindi siya AI, nag-meet kami, safe na yan, parang okay na ako ma-in-love, okay na makampante ako sa kanya. Tapos hingan ka ng pera, sabihin sa'yo, love, kasi may sakit ang nanay ko, may sakit na lahat. O pambayad ng meron. Kasi short na short ako ngayon. Hindi. Ano pa rin po yan, papasok pa rin yan doon sa scammer panloloko. Okay, kailan mo masasabi na it's okay to give money Hindi ko alam to a date? Ikaw mas makakapagsabi? Hindi, ako talaga, gusto ko na ako magbibigay, hindi humihingi. Alam mo yun? Kasi, ayun nga, ang tanong, Attorney Al. What if, hindi naman directly hinihingi sa'yo, tapos yung mga subtle na para sabihin, parang gusto ko to. Diba? Siyempre, dahil nahulog ka na sa kanya, gusto mo siya maging masaya, so maglalabas ka ng pera, ganyan. Pero nasi-sense ko rin talaga na kapag ka
papunta na doon na humihingi, ganyan. Parang Nagabawa ano na. nagsasabi na, mapuputulan na kami ng tubig sa Naku, bahay, ganyan. Wala kami kuryente. Sorry, problema ko ba yun? Kaya, hindi ko problema yan. Problema ng pamilya mo yan. Correct. Yun. Yeah, so, Kaya kahit totoong tao, ito to tao. pa rin, pwede pa rin kayong maskap. So, ingat din po. Kasi nga, naalala ko, ito talaga yung sa Netflix. Meron yan yung Tinder Swindler at saka yung Dirty John. Yun yung title nun eh. So, yung pareho yan eh. Yung, true stories yun. Yung Tinder Swindler kasi, documentary yun. Yung Dirty John, bida dun eh, si Eric Bana. Siya yung gumanap na si John. Na talagang, hindi mo rin masasabi kasi na, porque you've known each other for several months, okay na. Kasi doon, talagang systematic yung ginawa niya na parang nagpanggap siya talaga, talagang pinaibig niya yung babae, yung mayaman na babae na I think widow siya or divorced siya. Tapos, kinuha niya talaga yung loob. So, hindi rin siya humingi na anything, walang gano'n, no? Tapos, hanggang napapayag niya yung babae magpakasal sa kanya. Tapos, doon niya na hinututan. Tapos, kasi turned parang out, natauhan yung parang kasi parang nag-search siya na ang dami pala. Marami siya naging victims. Oo. Tapos doon niya nare-recall kasi ang akala niya itong si John nga is surgeon. Kasi tuwing magkikita sila, naka-medical scrubs. Wow. So kahit saan magpunta naka-medical scrubs, doon niya napansin na nung looking back na, teka muna, bakit lagi ka naka-scrubs? Wala ka ba ibang damit kahit sa formal, naka-scrubs ka. So yun. Yung Tinder Swindler naman, ni-love bomb niya yung mga in-swindle niya. So parang pinakitaan niya kasi siya na mayaman siya. So parang ang isip mo agad, hindi ako yung hinihingan, ako yung binibigyan. So parang lavish gifts, etc., etc., etc. Talagang tinitreat niya yung babae well, tapos dinadala sa makukuha yung hotel. information mo para... Hindi, after pagka hulog na yung babae, kasi parang na-love bomb siya eh. Tsaka siya I need, parang we need to open an account, mga gano'n, business tayo. Kaya, kailangan, parang na-hold yung pera ko dito, kailangan ikaw muna mag-advance. So, tiwala naman yung babae, kasi nga, napakitaan naman siya nung lalaki na mayaman siya and financially capable. Yun pala. Yun na yun. Doon sa mga kwento mo, Judge, yan, tao yan, no? Oo. Pero ngayon nga, you wouldn't know, no? Kasi? How will you know, di ba? Kasi nga, meron ng... AI na, yun correct. And imagine, kahit na yung mga simple AI lang na apps na nasa telepono at mga gadgets natin like ChatGPT, Gemini, and Copilot, pagka nakausap mo sila, talagang parang tao rin talaga. Correct. You can open up to them, ganyan. So, kung ma-engineer yung app na yan into a dating kind of AI, alam niya na kung ano yung mag-hit na mga right words to say. Ganyan. So, kasi nga, tinuruan ko ba na-train yung mga ganyan. So, careful talaga tayo. Kasi nga, dati, tao ang perpetrator or ang kalaban, pero ngayon artificial intelligence. Actually, nasa behind naman itong AI na to, mga tao pa rin. Nagagawa nga nila sa video call na nababago nila, nakakagamit sila ng parang avatar na mukhang tao, na gumagalaw yung bibig and everything, pero nakukover yung tunay nilang na Nigerian, pala sila, scammer. So, yun ang problema sa AI. At ito ni Al at mga kausapang may lumabas na isang online ABS-CBN article, no? Ang title po nun, CICC Scam Watch PH warns public against AI-driven love scams. So, yan na yung AI-driven na lumabas noong February 2, 2026 naman, no? Kaya, nag-launch po ang CICC at Scam Watch Pilipinas ng campaign na tinawag na Feb-ibig. Yun, no? Parang may play on words na AI. So, parang, di ba may kanta na pag-ibig. May ganun eh. AI, Feb-ibig. Na pag binasa mo, Feb-ibig. Tawa ng tawa po ang aming director dito. Ewan ko bakit. Sige nga. Nagkakanda, Anong kanta yun? Ano ba yun? Ano nga ba yun?
pag-ibig. Pag-ibig. Iba pa yun. Ito kasi mas bata eh. Yeah. Ano ko yung sa luma eh. Anyway. So anong babala? Ang babala po nila, no? May mga scammers na gumagamit ng AI technology para magmukhang quote-unquote soulmate ang kausap mo. Pero sa totoo, scammate pala. Yeah. Gumagamit ng algorithm para mag-build ng fake relationship. Tapos biglang may emergency. Ayan na nga, yung mga para sabi mo, naputulan ng kuryente, naputulan ng tubig, ano pa, na-ospital, namatay na lahat ng kamag-anak. Sa emergency. Oo. O kaya crypto investment. Nasabi mo, mag-invest ka dito, makikita ka ng pera, at hihingan ka ng pera. Kaya ang ganda nga, ang galingan ng pagkakasabi ni Yusek Aboy or A-Boy Paraiso, ang sabi niya, today your soulmate might actually be a scam mate hiding behind the sophisticated algorithm. Yes, kasi kinuha na yung loob. Correct. Kasi nga napo-profile ka na based on your internet activity. Correct. Yung mga preferences mo. Yes. Yan. Kaya kahit tech-savvy ka, hindi garantiyan na scam-proof ka. Kaya nga, kasi, nakakatakot. kumbaga, one step ahead of you lagi yung scammer eh. Oo. Di ba? Paminsan nga, tayo kasi, marupok eh. Pagka, halimbawa... Ikaw lang sige, majority. Hindi naman lahat. Pero nako, basta alam ng mga scammers kung saan ka titirahin. Wag daw, parang pakinog, saan ka titirahin. Ibig sabihin, kung saan yung weak point mo. Yes, tama naman. Kung ano yung weakness mo. Sa halimbawa, mahilig ka sa pelikula, mahilig ka sa whatever genre ng music, ganyan. What if, di ba, all of a sudden may nag-message sa'yo, or di ba, nag-uusap kayong ganyan, una-una, introduction mo na, ganyan-ganyan, tapos biglang sasabihin na, ay, teka lang ha, kasi ipopost ko muna yung download, whatever, ganyan, ng ganitong series. Sabi, oh my God, I was just watching that series. Some part ka na. Kasi nga, namumonitor ka na eh. Yes. Na nagpo-post ka about this series, ganyan. Tapos, ayun na, makukuha na loob mo. Tapos, na, move on to the next na, yung mga ganyan. Hanggang sa hindi ka, parang, kumbaga, kung sa tao pa yan, parang grooming. Diba? Gino-groom ka, yung emotions mo and all that. Tapos, dito naman, dun ka sa internet mo, dun sa social media ka, i-groom. Nako, delikado. Tsaka ano nga, Attorney Al at tsaka mga kausapang El, meron ng mga na-identify na iba-ibang scam profiles, no? So, kasama po dyan, eto, no? Para lang sa kaalaman natin at baka may counter nyo to, sad boy or sad girl. Ang spelling ng boy, B-O-I, tapos yung girl, G-U-R-L, na magpapakita ng kawawa stories para makahingi ng pera. Tapos meron ding the seducer, nahihingi ng private photos mo. So, yung sa umpisa, yan pa yung isang baka kung hindi ka man hinga ng pera, pero hingang kagad ng mga intimate pictures. Sasabihin sa'yo, oh, you're so sexy, you're so macho, ganyan, send me naman more pictures of you. Correct. Na gano'n. Tapos ikaw naman tanga, na, sorry po, na parang shallow ka. Volleyball, kaya shallow, marupok, gano'n. O sige, marupok na lang kaysa tanga. Okay, naging marupok ka kasi nabati ka na. So, sexy, padala ka naman. Send more, I want to see more. Ganyan, padala ka naman. O di yun, napatay ka na nun. Tapos yun nga, the investor naman, na magpapanggap na may business opportunity na parang, okay, akala mo smart. Ganyan, parang wow, disenteng taon to. He or she is very rich, financially literate, tapos yung pala, sasabihin na sa'yo, oh, baka you'd like, I made money this way, I made millions this way. Correct. Tapos kasi ikaw. maakit ka, sabi, wow, maganda din yan. Okay, anyway, binanggit mo tong para 3 categories of mga scam profiles. Had I known then what I know now, siguro wala masyado ko pinapadala pictures back then. Pero buti na lang, at the time na yun, wala pang Facebook, wala pang mga screenshot siguro na feature ang mga phone. Kasi syempre sa mga dating apps, lalo na sa nagsisimula sa letter G, ayan, magti-trade ka kasi ng pics. Ganun ba yun? Yan. Basta yung tumutugod na, ganun tunog, ang mga notifications, So anyway, humihingi sila ng picture. Kasi hihingi ako ng picture, libawa, sabihin sa'yo, trade.
Hingi ako ng picture sa kayo. Basta either way. Basta magti-trade kayo. Okay. Ganon. So, pero basta, hindi ko na mabanggit kung ano mga pinapadala ko doon. Pero may mga pinapadala ako na I wish I didn't send. Kaya, careful talaga kayo, mga kausapang L. Diyan sa mga ganyang categories, may malungkot, may sad boy, sad girl, may seducer, humingi ng pictures mo, kapalit daw ng sarili niyang picture. Tapos, pag nag-send ka ng picture, gagamitin na yun. Baka gamitin yung picture Yun ko pa, na pangloko. Oo, pwede yun. O kaya, yun nga, pwedeng gamitin na pang-extort. Kasi sasabihin, I have your private, intimate pictures. Pag hindi ka nagbigay ng ganito, ilalabas ko to. Lalabas to sa kumbaga mapapublicize to. Lalo na akong professional, for example. Tapos maganda Tapos remember, usually before they ask for your pictures, you have already divulged a lot of information. Yun. Now, yun nga, kaya actually yung iba, yung sa mga kabataan ngayon, parang tandaan na natin. Pero kaya natutuwa ako doon sa concept na mas gusto na nila yung organic dating or organic meet-up. So, parang veering away from the dating. Ano ka ba? Organic meet-ups. Organic naman lahat. Sabi ko nga, ano ba itong mga kabataan na to? Tayo dati, before the dating apps. Ngayon ulit. Lalo na nga kasi dahil sa dumadami nga ng mga ganito na mga scams. The thing is, gaya na nga na napag-usapan natin kanina, kahit organic pa yan, it doesn't really prevent 100% na baka scammer yung kausap mo. Kaya ang paalala lang sa ating mga kausapang L, kung magiging biktima kayo, wag naman po sana, wag po kayong mahihiya. Ayon kasi kay CICC, silence is a scammer's best friend, quote-unquote. Yun ang quote ng CICC So ito po ang legal steps na pwede nyong gawin. Kung may payments, stop all payments, wag na magpadala. Scammers will always ask for just one more fee. Kumbaga, one time na lang, this time na lang, ganyan. So, tigil nyo na po. Pangalawa, preserve the evidence, screenshot lahat, chats, dating app profiles, contact numbers, bank transaction receipts. Kasi meron naman yan, di ba? Pag nagpadala kayo, lalabas, pwede nyo namang i-download yung proof na pinadala nyo or something. So, ipunin nyo po yan. Pangatlo, call hotline 1326. Ito na yung may hotline. May hotline tayo dyan. 24/7 hotline po ng Interagency Response Center. Mabilis, sabi niya, mabilis daw umaksyon, no? Itong hotline natin, itong Interagency Response Center, para i-trace ang digital footprint ng mga scammers. And finally, mag-file po ng formal complaint, pumunta sa PNP Anti-Cybercrime Group. Kasi po under the Cybercrime Prevention Act or RA number 10175, mas mabigat ang parusa sa estafa kapag ginawa siya online. Diba? Yun yung doon. Okay, at dagdag pa, as a para preventive measure. Preventive. Ito, pag ang ka-chat mo ay, halimbawa, ka-chat mo sa dating apps, ganyan, gustong lumipat na sa private messaging like Viber and Facebook, WhatsApp, ganyan, red flag yan. Lalo na kung agad-agad. Yung parang kakaano nyo pa lang, lipat tayo, ganyan. So, ingat na po kayo dyan kasi nga, apparently, gusto na niya talaga magkaroon ng direct access sa inyo. Unlike kasi sa dating apps, makakausap mo lang siya pag nandun ka. Correct. No? Pero kasi kapag yung social media app mo na, like Messenger mo at saka Viber mo, ito yung ginagamit mo to communicate with people So makukuha talaga, makikilala ka outside of the dating app. Correct. So madali nang mag-mine ng information from you, pati yung mga kaibigan mo. Kaya yan yung mga nakuha lang kung sino yung mga kaibigan mo, nag-message na sa mga kaibigan mo na, alam mo yun, nagkasakit ako, ganyan, or nagdisgrasya ako, pasend naman ng ganitong Pero ano kaya mas safer, no? Na pagka ganun, mas lilipat ka sa Viber, sa WhatsApp, or sa Messenger ng Facebook. Di ba parang mas safe yung... Sa Messenger? Hindi, di ba pag sa Messenger, pag yung Facebook mo, mas... Naka-link kasi. Oo, mas makukuha yung mga... Kasi sa Facebook ngayon, required ang Facebook kasi na-verify yung identity mo. Hindi yung verified badge siya, kundi yung verified, kailangan talaga may true name, address, etc. So, tandaan po natin, mga kausapang L, the scammers know the calendar of the human heart. Ayan, no? Diba? So, kailan ba sila madalas umatake? Tuwing Valentine's. Ayan, malami na mag-Valentine's. Kasi syempre, marami
marami nalulungkot na wala na naman akong kadate, tapos may magme-message sa'yo. Yeah. Na Tapos sasabihin pa, oh my God, may plot twist. Di ba? may ganyan. Yung plot twist niya talaga nung Valentine's nangyari talaga, di ba? Tapos labas pa na meron kang may peculiar movie ka na gusto na parang itong ka-chat mo, biglang yun din palang gusto na parang what are the odds, what are the chances na diba? pareho kayo. Pares kayo, diba? Tapos Valentine's Day. O di yun na. Yan. Vulnerable tayo dyan. Summer. Yan. Isa pa yan. Summer. For some reason, yan yung summer love. Siguro yan. Nakakapag yan. Holidays, of course. Yan. Christmas, etc. So, ingat po tayo dyan. Hindi siguro Halloween. Siguro yung mga times na we are... Saka feeling vulnerable. Yeah, like vulnerable birthday din. siguro. Yan. Tapos, ano pa ba? June. Kasi June is the sinasabi pa rin the month of, ano nga to? Bride month. Parang nga to, wedding month. Wedding Ganyan. month, So, parang nalulungkot ka na, buti pa sila, kakasal na ako, wala pa, mga ganun. Holy Week kaya. wala pag Holy Week. Okay. Ayan. So ito po yung mga basta let's be mindful dun sa mga parang 'di ba sasabi nila it's the ghost month. Diba? So, ingat tayo sa ghost month. So, ganun din. Yung mga ganyan mga celebrations of holidays. Ingat tayo because we are prone to these scammers. Yes. Why? Because we feel vulnerable. Yes. When we are alone, we feel vulnerable. We might feel vulnerable. We might feel lonely in our aloneness. We should not be. Kasi nga po, sabi nga, ang pinaka dapat mahalin natin, aside from God, of course, is ang sarili natin. Yun. Napakaganda paalaala ni Judge G. Diba? Indeed, love is blind. Pero ang batas at bulsa dapat dilat na dilat. Tama. At kung magmamahal po tayo na iba, aside from ourselves and si God, magmahal ng tapat, pero maging wais sa lahat. Yes. Protect your heart, pero protect po your passwords at hard-earned money even more. True. Ayan. Kaya wish namin sa lahat ay hindi lang during Valentine's Day but every day ay maging safe tayo. Kaya para happy lahat. Ayun. Correct. So, ulit, happy post-Valentine's. Judge Jean at mga kausapang L. Ako po muli si Atty. Aljo Mrani. Thank you very much, Attorney Allen. Again, happy post-Valentine. Next episode, promise po, hindi na po kami babati ng post-Valentine. Although, baka ang topic natin medyo, kasi nga love, life, and law So, something to do probably with love pa rin po. True. So, happy post-Valentine ulit sa Attorney Al at sa ating mga kausapang L. Hanggang sa susunod po na episode natin, ako po muli si former Judge Jing Uyenko Nolasco. Be smart, be safe, and stay empowered. At lagi po kayong manood ng Usapang L.